Hello? Hello po. Hello, good morning. Magandang umaga. Hello, good morning po. What is your name? I'm Delay po from Taguig. Teka lang. Jelay. Apo, Okay. Ano spell ng Jelay mo? G or J? G. Delay with G-E-L-A-I. L-A-I. Okay. Apo. Jelay. Alright. Hi Jelay, magandang umaga sa iyo. Ilan taong ka na Jelay? Good morning. I'm 29 po. 29. Nakakatawa pa ba tayo mga tumatawag sa atin tsaka sa mga nakikinig, no? Mga kaedad ko na. Normally kasi may edad eh. Gusto ko na mga kaedad ko mga 26, mga ganyan. Mga millennial. Ganun. Ano millennial? Ay, Gen Z. Hindi matanda yung millennial na count. Anyway, anong ginagawa ni Jelay sa buhay? Working po sa isang corporate. Okay. Ano trabaho mo? Ako sa accounting department. Accounting department. Ay di maghapong spreadsheet na nakikita mo. Maghapon puro numbers. Di ba? Sakit sa ulo niyan no? Marunong ka magawa ng formula? 1 plus 1, ika-calculate. Anong klaseng formula to? 1 plus 1? Hindi sa Excel, di ba may formula yan? Talaga. Pero, parang nasa search din naman kasi usually. Maniniwala ka ba marunong ako? Talaga? Hindi ko alam ba't ko inaral. Inaral ko yan. Wala akong magawa ng madaling araw. Wala akong magawa ng madaling araw. Inaral ko kung paano gumawa ng formula sa Excel. Kaya naman negosyo ako, auto-compute yun. Yung recipe, yung kita, yung raw material, yung kita, yung lahat naka-auto-compute, enter lang ng enter. Nalagyan ko pa ng password, di ba? Yung mga lock sales, mga ganon. Ay, ang saya. Di ba masayahay ang buhay? Oo, di ba? Yun. Anyways, may asawa na ba si Jelay? Wala pa po. Wala pa. Okay. May anak? Wala din po. Wala din. Ba't tayo magkausap? Regarding lang po dun sa relationship ko. May jowa ka? Partner ko. Yes. Gaano katagal na kayo ng jowa mo? 7 years. 7 years. Okay. Asan siya ngayon? Ngayon is nandito around Manila lang din. Okay. How often do you see each other? Nung past years, hindi kami talaga laging nagkikita. Pag may vacant kasi busy ako sa work, busy din siya sa work, ganon. Ano work niya? Pero lagi dati siyang medrep. Okay. Di pogi pala yan. Yung mo pa may landing kasama yun ha. Kasi totoo, Charis. Bakit naman di ko pogi boyfriend mo, bakit di pagmamayabang mo, di ba? Tapos tawag dito, lagi kami parang yung buong relationship namin parang nagiging LDR kami lagi. Ako Taguig, tas taga-Pasay siya, gano'n. Kalapit naman dalawang yan, Diyos ko. Tatawid ka lang ng C3, nandun ka na. Tapos hindi, kasi yung sa work ko, parang na-assign ako sa ibang area, ganyan. Okay. Ano ang average na pagkikita niya sa isang buwan? Once a month? Dati is parang madaming times naman a month. Pero recently, parang twice a month hanggang sa naging once a month hanggang sa nawala na. Dahil may nangyari na nung Sunday ko lang nalaman. Ano yun? Oh my God. Umamin siya sa akin na nakabuntis siya.
Hala, nakabuntis siya. Sino? Ibang girl. Alam kang ibang girl, siyempre hindi ikaw. Eh di malamang, kailangan ba niyang aminin sa'yo kung ikaw yung nabuntis? Ano ka ba? Siyempre, sorry, pinapatawa lang kita kasi. Hindi ko kilala. Ang sabi niya, kachat na lang yun for 3 months. Tapos unexpected, once lang nangyari, nabuo. Tapos, nung Sunday niya lang sa akin sinabi, pero yung bata, 5 months ng living. Nakapanganak na yung babae. Yes, at magkasama sila. Magka-live-in na sila. For the sake of nung anak niya lang daw. Nang hindi mo naramdaman na may ka-live-in na siya? Hindi talaga. Pero since nung December, kasi grabe talaga kami everyday mag-video call. Nung December, doon ako nagtaka. I mean, parang nagtaka ako pero hindi ko alam kung bakit di gumagana yung girl's instinct ko. Nung December, hindi na siya halos nag-video call. Inaaway ko siya. Sabi ko, ba't di ka tumatawag? Pangit na ba ako? Kaya ayaw mo na akong makita. Ganyan. Nakasumukala siya sa berando ng, kapalit-palit ba ako? Ganon. Yun. Tapos parang, kasi ang expected ko is nasa work siya. Okay. Nasa labas ng NCR. Tapos, inamin niya din sa akin na parang November pa lang daw, wala na siyang work. Okay. Tapos, January nanganak yung babae. Hindi ko alam kung kailan sila nag-start. Pero nag-start mag-live-in. Pero nung December, hindi na talaga siya nag-video call. So, ini-expect ko parang baka December, magkasama na sila. Kasi kabuanan na, malapit na. Okay. Tapos, ayun. Nung pagsabi niya sa akin nung Sunday, wala ko reaksyon. Siguro kasi di pa nagsisink in sa akin. Tapos yung kinaumagaan sa hapon ng morning, grabe talaga yung panginginig ng tuhod ko. Di ko alam kung anong mangyayari sa akin. Nandun siya, nasa isip ko, girlfriend niya ako, pero may ka-live-in siyang ibang babae. So ano kami? Did the girl know about you? Of course you asked. Yeah. Yes daw. Tapos pinapili siya. If ako yung pipiliin ni Guy, hindi niya daw papakita yung anak niya. Hindi naman call ng babae yun eh. Pwede mong dalhin sa korte yan kung gusto mo. Ayun na nga. Ang dami kong binigay sa kanyang suggestions. Ano suggestions ang binigay mo sa kanya? Sabi ko, tanggap ko na may anak ka. Oh, okay. Kung gusto mo magsustento, di go. Sabi Wag ko, lang siya mawala sa hindi buhay ka- mo. You must love him. Sobra. Hindi ko din na siya. Kasi niloloko niya pa ako dati. Kasi parang first years or second year namin. Ay, tama, second year. Umamin din yun sa akin na may nakakachat siya. Yun lang, may nakakachat pero hindi naman niya nabuntis. Inamin niya lang sa akin kasi wala talagang girl's instinct. Nakikipaghiwalay ako sa kanya, ayaw niya doon. Tapos niloloko niya ako. Sabi niya, pinag-pray kasi kita doon sa itim na Nazareno. Since though hindi siya Catholic, pinag-pray kita doon sa itim na Nazareno. Hindi siya Catholic pero nag-pray siya sa itim na Nazareno. Hindi mo naramdamang binobola ka niya nun? Hindi, tinatawanan ko lang din. Kasi sabi Kasi ko, parang sinabi sa'yo na parang sinabi niya sa'yo na, alam mo, Jelay, na tagal na umuwi kasi taga-Pasay ako pero sa Bikutan ako umuwi.
Parang gano'n naman. Ba't ka doon umuwi? Parang gano'n na. Eh di ba taga-Pasay ka? Parang gano'n. Oo, parang ano lang, parang pabiro lang niya sinasabi kasi very ano kasi yung relationship namin grabe, I mean parang very happy-happy lang, fun, ganyan. Saka 7 years din yun, alam mo bitawan ko lang din agad. Mm. Tapos, nasaan na ba ako? Tapos ayun, I mean parang 'pag tinatanong ko siya, sinadjustan ko siya, sabi ko, "Gusto mo kausapin natin yung girl? Gusto mo kausapin mo yung girl? Kung gusto mo ako isama, kausapin ko din yung girl." Na So kumbaga, resigned ka na sa idea na sustentuhan na lang niya yung bata, wag lang kayo maghiwalay. Ganun mo ka gusto ma-save yung relationship. Okay. Gano'n ko siya gustong isalba talaga na kasi mahal niya pa naman daw ako, pero sinasabi niya mahal niya yung anak niya din. Sabi ko, "Pati yan mo, sa'yo ba talaga yan?" Medyo hindi ako naniniwala na one time lang may nangyari sa kanila. Yun yung sabi, pero yun nga yung parang sinasabi din ng utak ko na, "Totoo ba?" Sabi ko, "One time." Sa utak ko, pero parang ewan, pinaniniwalaan ko yung mga sinasabi niya eh. Tapos ayun, tinatanong ko siya, sabi ko, "Mahal mo pa ba ako?" Pero siya kasi parang very neutral siya, hindi siya makapag-decide, sabi niya. Hindi hindi siya very neutral. Ano ba yung very neutral? Ang neutral niya lang, parang gitna lang siya. Hindi niya alam kung ako Hindi siya kung neutral. ako yung pinili. Hindi siya neutral. Di ka lang niya pinipili. Kasi neutral pinagkasabi mo dyan. I mean, sinasabi niya kasi, gusto bigyan ko siya ng time pa. Kasi mahal niya daw ako, pero mahal niya din yung anak niya. Kasi ayaw niyang iwan yung anak niya dun sa girl na hindi niya pa kilala totally. Tapos ayaw niya din mangyari sa anak niya yung nangyari sa kanila kasi broken family din sila. Okay. So sabi ko sa isip-isip ko, paano ako? Yung nga, paano ka nga? So sa isip-isip ko, sabi ko, sa ilang months na yun na magkasama sila, for sure na-develop na yung feelings niyo doon. Malamang tinanong mo, nag-sex ba kayo? Nag-sex ba kayo? Tinanong mo siya, di ba? Tinanong ko siya. Anong sabi niya? Minsan. Sabi niya sa akin, sabi niya, hindi ko nasasabihin siyempre yun sa'yo. Kasi lalo na lang masasaktan. Pero, yun din yun. kaya nga, pero sabi niya mostly daw, sarili lang siya. So malamang may reference ka niyan, di ba? So nung may nangyari sa atin ng February, may nangyari din sa inyo. Ganon yan eh, utak ng babae, di ba? Oo, Papa Jack. Ganon, di ba? Eh di pag may nangyari sa atin dito sa bahay, tapos nag-uwi kayo, may nangyari sa inyo. Ganon na. Oo, yung mula January hanggang June, nag-backtrack talaga ako sa gallery ko. Ba't gallery? May video kayo? Hindi, pictures namin pag nagde-date. Kala ko may video. Tigilan niyo. Bawal yun. Sabagay. So alam mo na, etong date namin na to, nag-mega mall kami, nag-sex kami nito, parang ganon. I mean, parang ito, nag-date kami nito, sa akin siya natulog nito. Pero yung kinabukasan, inuwian niya, sabi niya sa akin sa trabaho siya uuwi. Pero dun daw, doon pala siya umuwi sa girl. Kumbaga doon siya umuwi sa bahay ng girl. Sa apartment. Tapos pareho silang walang work ngayon kasi natanggal din daw yung girl. Sa work kasi parang ang dami daw tinanggal dahil nalugi. Kailan kayo rin nagkita? Tapos,
Nung Sunday. Sunday. May nangyari Kasi sa inyo pinilit ko na siyang umuwi. May nangyari sa inyo na Sunday. Meron. Ano na? Suy! Napakalandi na ito. Ano na una? May nangyari o sinabi niya? After. So sinabi niya sa'yo, may nangyari. Sinabi niya sa'yo, magulgol sa akin. May nangyari pa sa inyo? Sa amin? After niyang magsabi sa'yo na may kalibin na siyang iba at may anak na siya, may nangyari pa rin sa inyo? Saan ba yung pambanli ko dito? Kasi yung... Teka lang, wait lang. Hinahanap ko yung mainit kong tubig dito. May babaanlian lang ako, ha? Kasi hindi pa nga nagsisink in sa akin. Alam, balak kitang pausukan para baka sakaling no, mailuwa mo yung malapot sa loob, no? Safe naman. Hindi yon. Ay, apa ka. Alin na. Ayun. I mean, parang nung time na yun, grabe, umiiyak ako pero mas grabe yung hagulgul niya. Namimiss niya daw yung memories namin. So, hinayang nagsising-sisi siya. Kasi sana ako na lang daw yung pinontis niya. Sorry na paisip ako. Mahagulgul siya. Tapos maya, wala ka na bra. Oh. Hindi naman ganon yung nangyari talaga. Pero halos ganon. Oo, kasi after namin nag-usap, parang nagbibiruan na kami, ganito. Kasi nga yung utak ko, ngayon pala nagsisink in. Hindi mo iyak na. Tawang-tawa ka. Bakit mo ginagawa ito? Sorry, nagawa ko ito. Sabi, wala na akong bra. Okay, grabe. Ang lawak na imagination mo. Hey, naisip ko lang ba't pumayag ka kasi? Kasi nga, sa paningin ko, boyfriend ko pa rin kasi siya. Okay, sa bagay. Okay, sabi mo eh. I mean, partners pa rin kami. Umuwi siya nun kasi grabe. Aking mahal. Ang mga araw. Nangyari na wala na. Ay, nako. Habang ako'y naghihintay, ang alaala ay ikaw. Anong kanta yan? Oo. Anong kanta yun? Wala lang. Mga kaidaran mo? Wow. Ano mga bagay sa kanta yung ang bagay sa kanta ay yung bilanggo. Alam mo yan? Sa rehas na gawa ng puso. Feeling ko nga. Tapos yun na, tapos si nanay, yung lola niya. Botong-boto sa akin. Kala mo lang may apo na siya ngayon. Tuwang-tuwa siya na nagsabi na may nabuntis. Akala ay ako. Ay, yun nga. Gusto nga may apo na nga. Okay na nga. Tapos nung sinabi niya na hindi nga daw ako, yung concern ng lola niya, ng daddy niya, tinanong agad, paano ako? Kamusta daw ako? Sabi. Tapos ang sabi niya, parang sabi niya daw nakapag-break daw siya sa akin. Para siguro hindi na siya matanong. Oo, exactly. Ang galing mo dun. Yun lang naman yun eh. Tsaka dun siya papunta, i-break ka niya. Alam niya mawawala ka na sa buhay niya. Ayoko. Ayaw mo? Okay sa'yo itong sitwasyon na to? Hindi. Kaya nga pinapapili ko siya. Pero syempre, yung utak ko, kaya pang isalba. Gusto mong masama ka sa pilian? Okay sa'yo yun? Hindi. I mean, parang yung binibigyan ko siya ng suggestions ko anong gusto niyang gawin. Okay sa'yo kasama ka. Okay, let me ask you this again. You've been together for 7 years at okay sa'yo masama sa pilian? Kasi nakabuntis siya ng iba? Sa pilian between yung anak niya or ako? No. Pinili niya yung girl, hindi ikaw ang pinili niya. I'll tell you why. You want me to tell you why?
Kasi kung yung bata yung doon, yung kasama sa pilian, the day na nalaman niyang nakabuntis siya, sinabi niya sa'yo. Kung hindi ko papanagutan yun, nagkamali ako. Pwede ba suportahan ko yung bata? Pero tayo pa rin. Malamang tinanggap mo siya. At I will not blame you kung yun ang ginawa niya. Pero ang ginawa niya, umuwi siya sa bahay ng babae. So pinili niya yung babae. Alam mo kung ano magandang part dito? Ano? Kabit ka na. Yun na nga eh. Sorry. Parang nasa utak ko. Parang sabi ko, parang ako pa yung naging kabit. Ikaw. Doon sabi ko, Asan siya ngayon? Hindi niya daw sinabi sa doon sa apartment nila. Baka nag-sex sila ngayon, no? Oo. I-overthink ko na naman yan. Yes! Baka nakapatong yung girl sa kanya ngayon. Hindi, puyat niyo. Sabi niya, grabe daw yung baby niya. Every 2 hours. Baka. Baka kanina pa sila nagtalik, nakatulog na sila kasi alas 3 na eh. Kanino kaya niya mas ginagalingan, sa'yo o doon? Ayoko na isipin. These are possibilities. I'm sure it's happening. Oo, pero alam mo yun, parang Anong taon? Anong taon? Nag-umpisa ka maging tanga. Ha? Kung 7 years ata. Anong taon? Ito. Habang Siguro ako'y to. nag-iisang alaala ay ikaw. Tingin nyo din nakasuggest ko. Sabi ko kasi kikwento niya din na parang hindi, parang may times na pag nag-aaway sila, grabe, nagbabasagan sila ng gamit, which is never niyang ginawa sa Sabi amin. lang niya sa'yo yan. Hindi yung helmet niya basag talaga. Alam ko kung bakit nabasag yung helmet. Na ginagamit Alam ko kung bakit nabasag yung helmet. Ano? Alam ko kung anong pinag-awayan nila. Ano? Dahil pinuntahan ka niya nung araw na yon. Ikaw yung pinag-awayan nila. Oh. Kahit itanong mo sa kanya. Sure ako doon. Doon yung January, February, March, April. Katapos, ganun din. After nila mag-away, nagtatalik din sila. Pag mag-away na, pag bad trip daw siya doon sa girl, sa sala siya natutulog. Ayun. So, sabi niya, sisigilin siya. Sana ako na lang daw binuntis niya kasi yung life niya sa akin, sobrang gaan. Pero yung life niya ngayon doon, hindi daw. Pero binibigyan ko naman siya sa suggestion. Hindi ka na-offend nung sinabi niya sa'yo yan? Ngayon lang. Hindi ka na-offend nung sinabi, sana ikaw na lang. Just the idea that there's another girl in any conversation you have with a boyfriend or a partner. Di ba offensive na yun? The fact na nabuntis niya yun, tapos i-compare ka niya doon, okay sa'yo yun? Hindi. Alam mo may nag-comment dito. Basahin ko para sa'yo. Alam mo sabi? Gusto mo basahin ko para sa'yo? Gusto mo basahin ko? Gusto mo? Huwag ka magbasa, bawal magbasa. Uy. Di ba usapan ba? Ano? Alam mo sabi? Ano? Sabi bonak. Sabi. Bonak. Ano? Hindi ko alam kasi first boyfriend ko siya. So? Siya lahat yung first. I mean, parang hindi ko alam kung anong feeling ng
heartbreak, ganyan. Hindi ko alam, parang ina-absorb ko pa. Nasa part pa din ako na parang baka pwede pa. Pero may part din naman sa akin na sabi ko, sige, i-break ko na para tapos na. Pero siyempre, yung utak ko, gusto pa isalba. Pati nga kung may utang ka talaga. Okay, sorry. Okay, nadulas lang. Sorry. Akin. Sorry alam pa naman kami mga babae, sobrang takati. Pag mong idama yung iba napatino ko na. Ha? Okay. Nag-seminar kami ng iba mga babae, nag-symposium kami, napatino ko na. Hindi ka kasi nag-register. 1.5 lang naman registration. Kita mo. 100 lang kasi yun, pang 101 ako. Saan gumaganon po? Ang ganda ng sense of rumor mo ha. Okay. What do you want to ask me? What do you want to ask me? Nalaman ko po. Ha? Kasi gusto ko pong ilaban. No. Anong mas What do you matindi? want to ask me? I don't care what you want to do. Because right now, you are in complete disarray. So I want to know what you want to ask me. Gusto ko lang ng anong pwede mong masabi sa akin. Kahit ano. Okay. All right. Let's start there. That's okay. Ready? Okay po. Ready. Okay. Jelay, you're 29. You've met this girl when you were 21, 22 years old. Tama? Nag-ausap kami 20, tapos naging kami 21. Alright. You've practically spent the last 7 years of your life happy with him. You love this guy. I know that. You have the biggest room for forgiveness para sa kanya. So I know that you love this guy. I get that. I get that. No? But on the other hand, you are only 29 years old. He is your first boyfriend. That's why you are so fearful na baka mamaya you might never experience this kind of relationship again. Hopefully not. Hindi ka na makatagpo na manloloko talaga. No? What I'm really trying to tell you, Jelle, is that you are just 29 years old. Isang sakitan lang to. Let this one go. Free yourself from this. And it will not be easy. For many nights, for many weeks, for many months, you're going to cry. Like it's the end of the world. But you are not going to die. It won't kill you. Maniwala ka sa akin. But it's for the better. I'll give you 3 reasons. Ready? Ready. Number 1, you don't deserve this. Number 2, he has chosen to be a partner and a father to that woman. And number 3, and this is the saddest part, no? Number 3, because what happened taught you to devalue yourself. You even tried solving the problems for him. The problem is that he cheated on you. He chose that girl. The day that he learned na nakabuntis siya ng iba, instead of telling you kung talaga mahal ka niya, he packed his things and moved in with that girl. Nagets mo kung ano yun, yung how it happened. He packed his things and moved in with that girl. Nagigets kita na. Hindi niya sinama yung nandito. Ikaw na mag-pack niyan. Ipalalamove mo sa bahay nila. Okay.
let's be truthful to this conversation. When you wanted this conversation with me, huwag walang plastikan. Alam mo, ito sasabihin ko sa'yo. But you still wanted this call. You're looking for someone to push you over the edge. To just completely let him go. I do not question your ability to forgive. Ako actually, masarap palakpakan yan eh. I do not question your ability to forgive. I like that. But forgiving someone who's hurt you the way he did does not mean staying with him. Tama yan kung if your style is to just separate without animosity, walang galit, that's okay. Pag hindi natin kayo magalit sa tao na nakit sa atin o nagkasala sa atin, regalo yan sa ating mga sarili kasi mas peaceful yung mga tao kagaya mo. But then again, narinig mo na ba yung linyang wag mong pagkamalang ang kabaitan ko ay katangahan ko. Sa'yo, hindi eh. Yung kabaitan mo, katangahan mo lang talaga din eh. Ay, sorry. Paano ba alisin yun? Kasi, nakakainis, parang very gullible talaga nangyayari. Kita mo katangahan mo. Umamin siya sa'yo nung Sunday. Meron siya kalipin ng 5 buwan na siya may kalipin. 7 years kayo, kalahating taon na 7 years may kalipin siya, iba may anak na siya. Nagtalik pa kayo after. Hala ka talaga ng tokwa, talagang buhay ito. Hindi mo, nakita mo. Hindi pa nag-sink in. Imposible, hindi mag-sink in yun, te. Nagulat nga siya sa akin. Sabi niya, expected niya. Ready na siya sasahampalin ko siya. Ganon. Pero hindi. Hindi kasi ako mapanakit na tao. Ang sabi mo sa kanya, wait lang, mag-wash lang ako. Ganon? Ay, naka-sit down kami noon nung kausap kami dun sa laba. Ay, sa sala. Tapos, pagbalik mo, tara, ganon? Okay, ready na. Natatangahan ako sa imagine mo. That very day that he admitted that he's been living in with another girl and may baby na siya, pumayag ka pa rin. Ay, malay mo yan na yung last. Okay. Pero yun nga, I mean, parang siguro kasi talaga, parang wala naman. Ang isip ko pa sa kanya, partner ko pa siya eh. Hindi pa nag-sing in sa akin na parang may partner, baka may partner na, I mean, may partner na nga siya na inuuwian, gano'n. Ay. Kailangan ko na itong ibasagin yung helmet. If he can listen to this, I want to hear your goodbye to him. At wala kang balak? Ha? Wala kang balak talaga? Nagdalawang isip ka pa? Hindi, naiiyak ako kasi yung thought na mag-goodbye. Yes. Because you don't deserve this. I know. Pero ang hirap lang. Siyempre yung... Kailan birthday mo? Yung Kailan birthday mo? March. Well, kaka-29 mo lang? Sige. Pasko na lang kunyari. Wag siya umabot ng Paskong tanga ka. No? Regulaw mo sarili mo.
sasabihin ko? Sorry, thank you, and goodbye. Sorry na lang ako sa sarili ko kasi Hindi ko grabe sinabing yung- sa sarili mo. kasi ba't ako magsasorry sa kanya? Okay, okay. Good, thank you and goodbye na lang. Okay, tama naman. Ba't sorry ka sa... Thank you. Ang hirap. Thank you sa 7 years. Thank you sa good memories. Thank you sa laging magpapalakas ng loob ko sa mga tatahakin kong desisyon sa buhay. Lahat ng desisyon ko sa buhay, ikaw lagi yung tinatanong ko. Ang hirap lang kayo na mag-goodbye na. Hindi ko alam kung paano mag-start. Pero sabi ka ng mga tao sa paligid ko, kakayanin ko. At goodbye. Oh, goodbye sa 7 years. Goodbye. Goodbye din sa good memories na. Sana mawala na lang yun. Good memories na lang yung maalala ko. Sana maging masaya ka sa decision mo. Sana mapalaki mo ng ayos yung anak mo. Yun lang. Grabe, basa-basa na yung kumot ko dito. Go ahead. Yun lang po. Jelay, Yes po. I want you to listen so carefully with me. Ready? Ready po. You're a good person. To a fault. True. Yun sabi ng mga kaibigan ko. Sabi ko, listen to me. Sabat ka ng sabat. Sorry. True or false kasi sabi mo kasi true or false. Sabi ko, to a fault. Okay. Bingi, sorry. Ang bungol nito. Lahat. Nasa'yo na lahat. Niloko ka na. Bungol ka pa. True or false? Ano to? Okay. Okay. Ready? Quiet na ako. Ready. Okay. No, kidding aside. You're a good person. No? To a fault. Because only someone with her heart in the right place can think the way you think now. You are so selfless that you don't have reservations to protect your own interest. Nanghihinayang ako that this guy did not realize how good of a heart you have. That's what's breaking my heart for you. He did not know what he lost.
not your loss. It's his loss. Maybe somebody somewhere out there is more deserving ng pusong meron ka. But I do not want you to jump into another relationship because you're moving on from a pain that was so devastating. I want you to take your time and have a better relationship with yourself. I think doon ka nagkulang sa part na yan. You don't know your value as a woman. You're so giving that I'm afraid you're going to lose your identity in the process. Alam mo, dati may kaibigan ako. I'm no longer friends with this person, but I will never forget nung may sinabi sa akin na pag nagkakagulo na at di mo alam gagawin mo, the first thing you do is to protect your own interest. And I'm giving you the same advice. Protect your own interest. Yung para intindihin mo siya na may anak siya doon, tas nandiyan ka lang, that's not protecting your interest. That's just you being stupid. I know it's not easy to let go of this guy. But he's chosen his side. And he did not choose you. He did not choose you. And side note, he loves yung anak niya. Tama? Opo. Don't get in the way for them to build a family of their own. Baka may chance naman sila. Don't get in the way. Okay? Okay po. Hindi ito madali. This will not be easy. But it's not impossible. You'll be fine in no time. Tandaan mo ha. The most formidable weapon will, even the most formidable weapon will have to go through fire to be forged properly. Right now, you're being forged by fire. I'm sure you'll come out of this even sharper. Thank you, Papa Jack. Deserve that. Call me one day soon again and say thank you for real. Yes po, I will.
I have a wish for the guy though. Opo. I hope that he can build a proper family of his own. Do you know why? Okay po. Because there's no point that he broke your heart into 1,000,000 pieces kung hindi magiging maayos yung pinili niya. I wish din. Charot, I wish din. Kaya mo na ako yun. Wag ka na mag I wish din. To naman, tsaka ang plastic talaga nito talaga. Di ba yun yung sinabi ko kanina sa goodbye? Sabi ko, sorry. sana... Sorry, akin. Sorry. Ano ba yan? Oh, sorry. Baka nga talaga, sa ilong ko. baka nga talaga mabuti yung puso mo. Ako lang talaga yung masama. Oo, ayan rin. I will talk to you soon. Call me when you're in better circumstances. I would love to hear the good news very soon. I will. I hope din very soon. Hindi ko alam kung paano pagdaanan to, pero You'll figure it out. I hope kaya. There's no blueprint. Yeah. Walang blueprint ng moving on. Walang exact formula yan. Kasi kung meron yan, maniwala ka sa kayaman ko na ngayon. Yung mga bilyonaryo Totoo! Yung mga bilyonaryong broken-hearted, bebentahan ko sila ng formula. Diba? But then again, Gawa ko nga, try mo. wala. No, I tried. No, I've been doing this kind of gig for 20 plus years na. And there's no tailor fit moving on process for that can fit for all. Wala yan, kanya-kanya yan. Parang immune system yan, hindi pwedeng ipahiram. Yeah, yun nga. Parang sabi ko nga sa sarili ko kasi I love traveling alone. Oh, Parang be careful what you figuring wish for. Ayan na. Kaya nga eh. Mag-travel ka. Travel literal na alone talaga. Nakakaibig. Sana yung pinakamalayong na-travel mo alone? Hong Kong. Sige, pagbalik ko na ako, bilang mo ako ng chopstick ha. Yung kaliwa lang ha. Ayoko ng kanan. First time ko sumakay ng eroplano, first time ko mag-out of the country. Yun. Anyways, one day you're going to meet someone who's going to be your travel buddy. I hope so. Well, anyways, good Pero morning. sa utak- Go ahead. Okay. Sa utak ko din naman, parang, alam mo yun, parang, kasi winish ko din naman to kay Lord. Sabi ko kay Lord, since no January, Lord, kung hindi siya para sa akin, bigyan mo ko ng sign. Yun, ayun na. Nung una may mga sign, ganyan-ganyan, di kami nag-uusap maayos. Hanggang sa sinampal na lang ako ni Lord, eto, ayaw mo maniwala. Tapos yun, parang looking forward din naman ako na gusto ko mag-comment doon. ng right person. Anong may comment ko doon? Sinumpal ka ni Lord. Ano? Pero ba nangyari pa rin sa inyo na Sunday? Ang hirap mong kausap, Gelay, oo. Ewan ko. Quiet na lang, kunwari din nangyari Gumanong ka pa talaga, nandamay ka pa ni Lord, gumanong ka pa talaga. Uy, totoo nga. Sige, yaman na. Hindi ako. Okay. Thank you so much po. I hope to talk to you soon in better circumstances, ma'am. Yeah, thank you. Good morning Thank you po. so much. Good morning po. Good morning po, ma'am.